Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is The Heart of Worship. So, ngayong araw, ang topic natin is Be humble and tremble before God or tremble at God's Word. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 96 verse 9. So, in New International Version, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. So, in Filipino translation naman, or in Ang Salita ng Diyos version, sambahin ninyo ang kabanalan ng Panginoon. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. So, pinapoint out lang dito yung holiness ni Lord, which is dapat hindi natin binabaliwala. Kasi He is the one, yung holiness niya, siya yung He can conquer every enemy that we have, diba? So, para mas mapalalim pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, God is the most terrifying being. So, kung tayo dito sa mundo may mga kinakatakutan tayo, like, yung kumbaga, makita mo lang siya, iiwasan mo siya kasi nga natatakot ka sa kanya. Dapat lagi natin tatandaan na we should only be terrified of one person, of just one, di ba? Kay God lang tayo dapat maging terrified kasi nga, He is very holy. Kumbaga, hindi dapat tayo matakot sa mga tao. Dapat tayong matakot kay Lord God, kay God the Father, for He is very holy, that He can conquer every enemy that we have. And dito naman sa number 2, which is katuloy lang number 1, God's holiness is a consuming fire. So, may nabanggit si Pastor Russell dito about sa 2 Samuel chapter 6, I think. Tapos parang sinasabi doon na may isang tao ba yun na parang iniisip niya na mas malinis pa siya sa putik, ganyan. To the point na yung Ark of the Covenant ba yun is sinasabi niya na mas okay pang hawakan niya yung Ark of the Covenant imbis na malaglag sa putik. Yung Ark of the Covenant kasi na yun, sinisimbolize nun yung holiness ni God. So, parang nagiging nagiging hypocrite siya. So, parang naaano lang ako kasi kanina bago kami umuwi, nagkaroon kami ng talk. And ayun nga, yung nabanggit sa amin ni Sir Khalid is about hypocrisy, di ba? Yung being a hypocrite. And ito, nakikita ko to dito ngayon sa yung sa nabanggit ni Pastor Russell sa 2 Samuel chapter 6, kung tama ako. Yun nga yung sinasabi na mas malinis pa siya sa putik. Kaya nga, mas maganda na mahawakan na lang niya yung Ark of the Covenant or yung holiness ni God imbis na mahulog sa putik. Kasi nga iniisip niya na napakalinis niya. So, etong holiness kasi ni God is a consuming fire. Hindi dapat natin mahawakan. Diba nga? Kaya nga sinasabi na when the time comes or kapag dumating na yung panahon na bumaba na si Jesus Christ dito sa atin, dapat nanginginig tayo sa takot na lumapit sa Kanya kasi nga He is very holy. Diba? Hindi siya basta-basta kung sino lang. Kaya dapat nanginginig tayo sa takot sa pagbaba niya rito. Hindi naman in a bad way, in a negative way. Kumbaga, dapat ipakita natin na He is very, kumbaga, hindi natin binabaliwala kung sino siya, na kinikilala natin siya. Dahil siya yung King of all kings, Lord of all lords, diba? He is our only king, our only boss, diba? Kumbaga, siya yung pinaka-head nating lahat. Pinaka-head sa lahat ng head, pinaka-boss sa lahat ng boss, parang gano'n. So, again, God's holiness is a consuming fire. And number 3, worship involves trembling before God. So, dapat, every time nag-worship tayo, diba, gaya nga nasabi kagabi sa devotion, ibuhos natin yung emotions natin as much as possible. Yan, sabi rito, involves trembling before God. So, dapat lagi pa rin tayong nanginginig, di ba? Every time nag-worship tayo na para bang wala lang bukas, di ba? Ibigay natin yung best natin, ibigay natin yung buong sarili natin every time nag-worship tayo.
iyakan natin siya, luhuran natin, di ba? Ipakita natin sa kanya kung gaano siya ka-importante and kung gaano natin siya gino-glorify. Kung gaano tayo natatakot sa kanya to the point na natatakot tayo gumawa ng mali. Alam natin na He is our King and na someday pababa siya dito sa atin para gabayan tayo, di ba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, be mindful of God's holiness. Number 2, tremble at God's word. And number 3, approach God with utmost reverence and confidence through Christ. So, by now, we should be able to self-reflect or should be able to identify or verify as to why we should tremble before God as we read God's word.